Kasi alam mo yung may malis. Kasi alam mo yon, kung adik ka, tapos nakikita natin na galawang adik ka, walang mali siya doon. Diba? Pero kung adik ka, tapos nagpipretend ka na hindi ka adik, may mali siya doon. Nambudol ka. Nambudol ka. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Joke lang. Di ba? Pagka biniglaan nyo yan, hindi. Baka gawing excuse pa. Ay, ayoko magbago, may withdrawal pala. Hindi, yung iba kasi, yung ibang gahaman na, yung talagang lulong, kailangan nagpapa-hospital yan. Sige, diretso. At sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At i-report ko po na ngayong araw yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council. Ano anti-manilin? Ano anti-manilin? May AMLAC. Oy, teka muna ha. Bongbong. Palakpakan natin si Bongbong. Tumatapang na, hindi na nagtatago kay Claire ha. Nagsasalita ka na, hindi ka na ha. Hindi ka na duwag, ha? Oy, tumatapang. Siguro tumatapang. Siguro iba na tinitira nito, hindi na yung pampaduwag. Ano mang droga ang nakakapagpatapang. Oy, kapatid mo may sabi niyan, adik ka, ha? Nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account. Ayun, 3,566 na bank accounts na freeze yung account ni Saldico. Yung sa'yo dapat ang i-freeze mo eh. Eh, ikaw ang maraming nakuha eh. Oh. Pati yung asawa mo, ang dami daw nakuha. Di umano. Oh. Ako, pati yung bayaw mo, pumorma pa. Pambihira naman, Bongbong. Hindi ka ba nahihiyahin yan? Lahat ng nakapaligid sa'yo, magnanakaw. Anak mo, adik. Asawa mo, adik. Adik na, magnanakaw pa. Tapos pati bayaw mo. Magnanakaw din, pambihira. Anong ligas siyang iiwan mo sa bansang Pilipinas? Ano i-expect mo sa magiging apo mo kay Sandro? Di adik at saka magnanakaw din. Ikaw naman, pinipris. Kung ano-ano pinag-aatupag mo eh. 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Masigurado ka pagka na frozen yan may babalik sa kanila. Ay baka pagdiskartehan nyo pa na mag-asawa yan. Wag naman. Sana kung ibabalik mo sa yung makukuha nyo kay Saldico, kumuha ka ng ebidensya. Okay? Pagkakuha mo at ibinalik mo sa taong bayan, kuha ka ebidensya. Huwag puro salita kasi NATO ka daw. Member ka daw ng NATO. Ano NATO? No action, talk only. Puro ka lang daldal eh. Ang daming ebidensyang prinisinta ni Saldico. Ikaw laway mo lang. Ang puhunan mo, panis pa sa droga. Ang bira naman. Sa tingin mo,
yung pag-i-speech mong ganyan, naniniwala ang Pilipino? Pagkatapos ng nalaman ng Pilipino na asawa mo, anak mo, magnanakaw, adik, sa tingin mo, magsalita ka lang ng ganyan, papaniwalaan ka? Without giving us evidence? Kapatid mo mismo sinabi, adik ka? Gusto mo paniwalaan ka lang basta-basta nang hindi ka nagpapakita ng ebidensya? Basta magsalita ka, gusto mo maniwala taong bayan? Ay kung ganun, hindi ka sa planet Earth nakatira. Kayong dalawa ni Claire, sa fairy tale world kayo nakatira. Hindi po ganyan gumagana ang tiwala ng taong bayan, lalo na sa mga katulad ninyo. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Ano ka ba, Bongbong Marcos? Presidente? O kandidato? Puro ka pangako eh. Hoy! Gusto ko nang batuhin tong masisira ko tong laptop ko eh. Hindi namin kailangan ng pangako mo. Ang kailangan ng Pilipino ebidensya. O kayo, tanungin ko kayo mga manunood. Anong gusto nyong marinig kay Bongbong? Pangako o ebidensya? Ay, sawang-sawa na kami sa pakapangako nyo. Walang nangyayari sa pangako mo, tapos na eleksyon. Ang dami mo nang sinabi sa SONA mo, walang natupad sa mga pinangako mo. And here you are again. Nangangako na naman. Animal. Show us evidence. Na hindi ka adik, show us evidence na hindi kayo magnanakaw ng pamilya mo. Meron din pong development, yung ICI at saka ang DPWH, magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Ayan nga sinasabi yung ICI mo, hanggang ngayon wala pang live stream. Katulad mo ring inutil. Puro pangako lang. Hanggang ngayon wala. Oh. Tapos, may warrant of arrest na kayo kay Saldico. Si Tambaluslos, yung pinsan mo, wala pa rin. Puro kayo kaso, puro kayo investigasyon. Yung malayo yun, binibigyan nyo ng warrant of arrest. Pagkatapos, yung pinatakas, bibigyan nyo para kang tanga lang. Yung nandito, bigyan mo warrant of arrest. Alam mo kung bakit? Hindi mo kayang ipakulong yung pinsan mo. Kasi ibubuking ka nun. Tapos hindi mo mapapakulong yon. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico. At nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Ayun! Oh, tarantada. Hindi raw siya nakikinegotiate sa kriminal. 3 taong mo pinakinabangan, animal. Ngayong binuko ka, sasabihin mo hindi ka nakikipag-negotiate sa kriminal. 3 taong kayo merong sa buwatan. Ano ba? Talagang niloloko mo mga Pilipino. Ito si Bongbong Marcos. So, sabog ka na naman ba? Uy, wag kang haharap sa camera ng sabog. Ano yung don't negotiate? Inabot ng 3 taon, you don't negotiate. Okay, sinasabi niya, sabi daw ni Saldico, wag daw cancelihin yung passport niya at hindi na siya maglalabas ng video. Ako, eto tingin ko dyan. Bago naglabas ng video si Saldico, decided na siya tuloy-tuloy. Because pag naglabas ka na ng video,
wala ka nang babalikan. So, ibig sabihin, tinatrato mo na nakaaway si Bongbong. Hindi mo gagawin yun para magkaroon ka ng negotiation in the middle. Hindi po ganoon. Todo na yon. So, wala na pong negosasyon mangyayari dyan. Malabo yun. Pangalawa, sa tingin mo, wala pang passport si Saldi kong iba? Sa dami ng pera noon, kung ako marami akong pera, ang dami ko ng ang dami ko ng passport. Kayang-kaya kong kumuha ng citizenship sa ibang bansa. Yung ganyang kadaming pera, tanga ka ba talaga? At saka, hindi nyo gustong pauwiin si Saldi ko. You don't want that. Huwag nyo kaming lokohin. Kasi pag umuwi si Saldi ko, ituturo ka nun. Yun na nga lang rason nyo eh. Umuwi ka rito, manumpa ka at dito mo sabihin ng ebidensya mo. Yun na nga lang nagagamit nyo. Pag umuwi yun, yari ka talaga. So wag mong gamitin yun. Ikaw, nagpapauso ka. Ulitin ko. Bigyan mo kami ng ebidensya na blinakmail ka, na kinausap ka ng abogado man lang patungkol dyan. Wala ka mailalabas. Dahil ang magnanakaw ay kamag-anak ng lagay nyo dyan sa comment section. Kaya naman naglolokohan pa tayo, Bongbong Marcos eh. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Hindi mo mapapauwi, tanga. Kunwari ka pa. Hindi mo kayang pauwiin yun. Yan nga sinasabi namin eh. Si Tatay Digong nakidnap nyo. Ha? Si Tebes napauwiin nyo. Kung gusto nyo talaga, may paraan. Kaya lang ayaw nyo. Kasi makukulong ka. Now, next tayo ha. Discuss natin ito. Ito yung sinabi ni Bongbong Marcos. Nilapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangka mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselahin daw ang passport niya, ay hindi na raw siya maglalabas ng video. Yan yung sinabi ni Bongbong. Yan yung pinag-usapan natin kanila lang. Anong sabi ng abogado? Completely untrue. I have not spoken with anyone from the government to negotiate the stoppage of the videos for the passport. Kayo, sino papanuwalaan nyo rito? Si Bongbong o yung abogado? Yan na lang yan eh. Yan lang ang usapan dyan. Kasi hindi pwedeng pareha silang tama. Laging ganun. Pag magkontra ang sinasabi, may nagsisinungaling dyan. May addict dyan. Hindi talaga. May sinungaling dyan. Pero ito lang sa akin, Bongbong. Maglabas ka ng ebidensya. Huwag puro dakdak. Kasi, sabi nga, si Saldico, ang daming nilabas na ebidensya. Ikaw, puro dakdak. Laway lang ang puhunan mo. Yung laway mo, panis pa. Karamihan ng sinabi mo, sablay. Karamihan ng sinabi mo, sinungaling. Sabi nga ng iba, mas marami ka pang kasinungalingan kaysa doon sa sinabi mo eh. Ganoon. Ganoon ka katindi. Tapos gusto mo, basta sinabi mo, papaniwalaan namin? Dahil presidente ka? Kahit ang dami nyo ng kasinungalingan sa Pilipinas? Wag! Ulitin ko. Hindi namin kailangan ng pangako mo, Bongbong Marcos. Kailangan namin ng ebidensya. Kung wala ka rin lang mapapakitang ebidensya, tumahimik ka na. Dahil yung salita mo, tig-5. Totoo yan. Walang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasabi mo. Next topic po. Nang dahil dyan, ito naman ang sinabi ni Mike Defensor. Post niya ito sa Facebook. The President claims that Attorney Rondain sought the assistance of a Malacanang
intermediary to stop the cancellation of Saldico's passport in exchange for halting additional videos. Oh. Ito sabi niya, Attorney Rondain has denied this. Jurisprudence make clear that only the courts, not Malacanang, have authority over such matters. Fake news talaga yan si Bongbong Marcos. Kasi hindi naman Malacanang, hindi naman ang presidente ang nagkakansila ng passport. According doon sa abogado at kay Mike Defensor, ito yung mga pwede lang magkansila ng passport. Hindi Malacanang ang nagkakansila ng passport. Tanging Sandigan Bayan o anumang hukuman lang ang may kapangyarihang mag-issue nito. Hold departure order, warrant of arrest, cancellation ng passport, utos sa DFA para i-revoke o i-strict ang passport. Ito ang batas, ito ang jurisprudence. Kaya sinasabi ko, to si Bongbong Marcos, minsan na lang magsalita, sinungaling pa. Wala. Bongbong Marcos, wala ka ba talagang abogado? Hindi mo man lang matanong. Diba? Fake news na fake news eh. Wala naman sa kanya yan. Posible, meron siyang power. Sasabi, paano kung i-convince niya? Kung sasabihin niya yon, pinapatunayan lang niya na ano siya. Diktador sila. Di ba? Gaya ng tatay niya. Pero hindi yan sa kanya. Kaya nga, sabi natin, ang daming butas eh. Tapos walang mapakitang ebidensya. Yung sinabi ni Bongbong Marcos, wala talagang kakwenta-kwenta. Di ba? Sino bang makikinabang pag umuwi siya? Taong bayan. Sino bang makukulong pag umuwi si Saldico? Di ba ikaw, Bongbong? Ikaw naman niloloko mo Pilipino eh. Next po. Ito, hindi na po natin pagtagalin. Pag-usapan na po natin itong part 3 ng pasabog ni Saldico. Ako. Bibigyan natin ng komentaryo ito, hihimay-himayin natin. Dahil marami tayo makikita na talagang katapusan na. The start of the end ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Ito. Ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar. Ang kita mula sa importasyon Tingnan mo, di ba? Naging problema yung asukal. ng sibuyas na Sibuyas. Na-explain natin mamaya. Naku, hindi ko makakalimutan niya sibuyas na dahil lintik na sibuyas yan. Ilang beses kong blinag yan. Kaya alam ko yan. Saan ka nakakita ng sibuyas na napakamahal? Panahon lang ni Lisa Marcos. hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Na sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, Yung kinausap ni Bongbong Marcos, yung pinsan niyang magnanakaw din. Nag-usap yung mga magnanakaw. Tumulong daw sa pagkakandidato, no, sa gastusin ng mga kandidato. Kaya naman pala. Ako yung napapaisip. Alam niyo unang pumasok sa isip ko nung sinabi yan? Ay! Kaya naman pala, kumakasip-sip yung tuta sa Senado. Yung dalawang tuta dyan sa Senado, halatang-halatang tuta. Kaya pala, nagbabayad utang. Ipinanalo na, pati yung gastusin pala, sinagot ni Bongbong. Oh, di ba?
Kaya parang nakapagtaka, ano nangyari dito sa mga to? Parang biglang naging tuta. Ha? Parang kinuha yung utak, tinapon sa bangin, tapos tumahol. Arr! Ganun. Naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Mhm. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. Ayun, di ba? Naalala niyo yung asukal na yan. Okay? Sila-sila lang pala yan. Kaya ang taas nun. Oh, 5 kumpanya, ginagahasa ang Pilipino. Hindi ko makakalimutan yan dahil yung sugar na yan, ako namamalengke. Alam ko yan eh. At blinag ko yan ilang beses. Ang taas nung asukal. Sabi ko, anong nangyayari? Ito, tandaan nyo to mga kababayan. Kasi, ang issue dito, yung mga bagay-bagay na ngayon lang natin na-experience, parang nakakapagtaka. Sa panahon lang ni Lisa, sa panahon lang ng administrasyon ng asawa niya, nangyari ang mga yan. Saan ka nakakita? Kaya ngayong kausap ko si Jun Abinis sabi niya, hindi naman binabaha yung parte ng Cebu na yun. Ngayon binaha, lubog, pati kotse, lubog. Hanggang ngayon, mabaho pa ron. Hanggang ngayon, may mga sakitan tao dahil ang daming namatay. Ngayon lang nangyari yun sa Cebu. Same thing with China. Ang tagal ko ng buhay, ilang taon na ako. Wala naman tayong panganib ng gera sa China. Ba't ngayon bigla tayo may panganib? Pangatlo, ang tanda ko na. Wala pa akong nakita. Mayroong mga magnanakaw na presidente. Pero wala pang nagkaroon ng anomalyang adik na presidente. Ngayon lang. Sasabihin mo, bongbong tsamba? Ngayon lang pinag-uusapan yung adik na presidente. Ngayon, sugar, ngayon lang din naging problem. Kailan ka nakakitang ganyan tumasang? Yung pala minamagic nyo. Yung kamamilya mo dyan. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Isipin mo, pati kapatid. Extended. Bongbong. Ha? May extension yung pagnanakaw ng angkan mo. Hanggang sa bayaw mo. Ang lupit. Basta Martin talaga. Magna. Ay hindi. Baka magalit. May mga Martin dito magalit sa akin. Hindi ko rin makakalimutan yung lintik na sibuyas na yan. Galing pala sa demonyo. Kaya ganun kamahal. Blinag ko rin yan eh. Pupunta akong palengke, ang mahal na sibuyas. Di ba? Naghahanap ako sa mga tabi-tabi na sibuyas para makahanap ng mura. Oo, nagmumotor ako, nagbibili. Ay, naku, inaalam ko. May mga videos pa ako, hanapin ko. Oo, nagagalit ako dun sa palengke. Oh, hindi naman ako nagwawala, pero nagrereklamo ako, ba't ganyan kamahal? Wala ganyan kamahal daw. So, ngayon lang ba yan? Oo. Kita mo? Ang tagal ko ng buhay, hindi naman nagmahal ng ganyan ng sibuyas. Bihira kayo talaga. Tingnan nyo kung anong nagawa ng pamilya ni Bongbong Marcos. Sige nga, magsabi kayo ng nagawa ng pamilya ni Bongbong Marcos na ikinaganda. Hindi, kung kayo pamilya ni Claire, wag kayo magsalita. Wag yung yung nakadikit kayo kay Bongbong. Malamang gumanda buhay nyo. No? Yung kayo ordinaryong mamamayan. Ano na ay dulot na maganda nitong pamilya ni Bongbong Marcos? Wala. Kung matatanda ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong Akala mo steak yung binibili mo, sibuyas pa lang yan.
600 pesos per kilo. dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Looks familiar? Napanood nyo na ba? May investigasyon, biglang huminto. Ganyan na nangyari dyan sa investigasyon sa kamera ng flood control. Biglang hininto. Kunwari, pinasa sa ICI. Si Bongbong Marcos, ginawa yung ICI para magsihinto ang mga investigasyon sa kamera. At yan din ang gustong gawin sa Senado, ihinto yung investigasyon. Dahil yung ICI, hawak sa liig ni Bongbong Marcos. Kita mo, walang nangyayari. Walang live. Pag naka-live kasi, magre-react ang taong bayan. Nakita nyo na kung paano nila may napula? Same, oh. Tugpa. Kung ano ginawa dati, ganun ang ginawa din ngayon. Pakana pala ni Lisa yun. Yang mga pahinto-hinto na ganyan. Jezebel! Di umano. Kailangan nun eh. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Eto katulad niyan. Ang daming pwedeng sabihin ni Bongbong eh. Di ba? O sige, papatuloy ko yung hearing dyan sa Sibuyas. Tuloy nyo dyan sa Blue Ribbon. Tuloy nyo dito sa Senado. Tuloy nyo sa Congress. Nagsasabi kaming totoo. Hindi kami takot, imbestigahan nyo. Diba? Ganun dapat ang confidence ni Bongbong. Hindi yung magsasabi ka ng pauso. Na salita lang na blinakmail siya. Handali sabihin nun eh. Diba? Ang dami mong paraan para gibain yung ebidensyang pinipresenta ni Saldico. Kayo nang yaya mo na si Claire, wala kayong pinipresentang gibain yung ebidensya ni Saldico. Kung hindi pauwiin. Puro laway. Mga panisang laway ninyo. Hindi kailangan ng tao ng laway nyo. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula ng tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprubahan ng Pangulo nung sila'y nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas. Brad, sir, huwag ka nang umasa kay Ralph Recto. Huwag na. Mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Alam nyo, ang baboy mo, Marcos. Ang baboy mo. Ginahasa mo talagang Isipin mo, ang pangako nyo sa Pilipinas, 20 pesos na bigas. Gagahasain nyo pala yung bigas.
Imbis na ang target mo, bumaba ang presyo ng bigas, pinataas nyo pa. Dahil negosyo ng bayaw mo. Negosyo ng pamilya mo. Nantindi, no? Kaya yung bigas ayaw bumaba kahit anong gawin. Binaba na ang taripa, ayaw pa rin bumaba. Tapos pagdating sa Cebu na nasalanta ng bagyo ay ng lindol, magbebenta ka ng bigas, 20 pesos. Binentahan mo pa. Pambihira. Nagmamalaki pa kayo na may 20 pesos sa kadiwa. So, asan yung mga kadiwa mo, Bongbong? Asan na yung 20 pesos? Kaya ako, wala akong kabilib-bilib talaga dito sa mga dilawan. Hindi talaga sila para sa taong bayan. Hindi po pwedeng hindi nyo nakikita to eh. Kasi alam mo yung sinasabi ni Saldico, pattern sa nangyari talaga. Unless gigibain ni Claire o ni Bongbong Marcos o nung abogado niya itong mga sinasabi ni Saldico, wala naman silang pinipresentang ebidensya eh. Puro pangako. Oh. Puro laway. Pero tugma di ba? Doon sa matagal nang nakikinig sa vlog ko. Na-i-vlog ko to ilang beses. Kaya nung napapakinggan ko sinasabi ni Saldico, sabi ko, eto na yun eh. Ganito pala talaga nangyari. Ang sinasabi ko lang that time, I'm for the result eh. Lagi, di ba sinasabi ko sa inyo? Dati naman walang gera, ba't ngayon magkakagera tayo sa China? Dati naman hindi naman umaabot ng 600 pesos ang sibuyas, ngayon lang nangyari. Yun lang ang sinasabi ko. Na before hindi, ba't ngayon meron? At yan ina-account ko kay Bongbong. Teka muna, Bongbong, tanga ka ba? Kung hindi mo kasalanan yan, tanga ka. Ba't nangyayari ngayon sa Pilipinas? Yung pala, ayan dumudugtong na. Sabi ko napakinggan ko to, shoot na shoot to. Ilang beses ko na-vlog kaya hindi ko to makakalimutan eh. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanonsyo na rin sa publiko na ibaba ang nangbuwis sa bigas. Ngunit, matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. So, sa madaling salita, kinatkong din nila. Di ba? Siguro sinubsidize, hindi natin alam kung anong ginawa doon, bakit nababa ang taripa, hindi naman hindi ko alam anong ginawa. All I know, yung pangako ni Bongbong Marcos hindi nangyayari. So tanga siya talaga. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya imunungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol. Teka muna. Tapos, alam mo, ang daming pinakitang ebidensya ni Saldico. Yung mga immaculate pinklawan. At saka yung mga defenders ni Bongbong. Ang pinapansin, yung buhok. Hindi ba humahaba buhok? Ang gagago na itong mga ito. Hindi ba tumaba daw? Hindi ba tumataba? Di ba pag na-release mo yung guilt sa sarili mo, tumataba ka? At saka hindi naman to sinabi na tinake to ngayon lang eh. Di ba? Posibleng may distance talaga kaya humaba ang buhok. Hindi ko naman maintindihan. Yung mga kasama ko nga sa Banateros, mga kalbo, humahaba pa rin ang buhok nun. Ginugupit lang nila. Ito pang may buhok. Pambihira. Instead, nagibain ninyo yung ebidensya ni Saldico, buhok ang pinansin nyo, mga animal. Ganyan kayo kabababaw. Sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report.
Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Grabe, no? Look at, if totoo itong sinasabi ni Saldico, look at the morality of the family. Yung anak mo tatawag, na ihinto ang investigasyon dahil kasi ninakaw nung nanay niya. Pathetic, no? I mean, hindi ko kaya yun. Nakikita nung anak ko, nagnanakaw ako. Ang tindi nun. Hindi ko talaga baka iba kasi talaga sila pero hindi ko masikmura yun na yung anak ko tatawag, iyan mo na yan kasi baka mabubuking si daddy. Ninakaw niya to. Bihira. Sakit nun. Nakikita. Ayawan ko. May pagkademonyo talaga ata. Pero nakikita nyo kung nagpapahinto talaga sila ng hearing. Kaya itong house, hindi man lahat, pero yung mga congressman dyan, na dati kakaingay ninyo. Akala nyo ang yayabang ninyo. Kung gisahin nyo mga vloggers, ang yayabang nyo. Pero pag pinahinto pala kayo, mga duwag kayo, supot kayo. Vloggers lang kaya nyo. Totoo naman pahinto-hinto may ebidensya naman yan. Tumuloy ba? Makikita Pwede namang sabihin ni Bongbong, hindi kita nyo binigay yung ebidensya, tinuloy pa rin. Makikita naman nyo kung hininto talaga Tingnan mo tong mga supot na to. Hanggang vloggers lang kayo. Ngayon ko kayo hinahamon. Ngayon kayo magsalita ng masama kay Saldico. Total, panay ang tanggol nyo kay Bongbong Marcos Ngayon nyo ipagtanggol si Bongbong Marcos, sabihin ninyo, sinungaling si Saldico. Alam nyo kung ba't hindi kayo makapag-ingay ngayon? Dahil alam nyo, may hawak si Saldico na ebidensya laban sa inyong mga duwag. Di ba? Kaya karamihan dyan sa Congress, tumahimik kayo. Asa na dyan mga kwam-kom-kom, yung mga kwam-kom, may try-kom, quad-kom, kom-kom. Asan kayo ngayon? Sige nga, sabihin ninyong sinungaling ngayon si Saldico. Sige, pagtanggol nyo si Bongbong. Sabihin nyo peke lahat ng sinasabi ni Saldico. Supot kayo. Kaya nga pinapahula ko Sino ang susunod na ibubuking ni Saldico? Tingnan natin. Baka Rimulya? Hindi, medyo pinitik na ni John Vic to si Saldico Gusto ko pitikin to ng todo ni Boying. Sige, pitikin nyo ngayon si Saldico. Magkakaalaman. Alam mo, ang kaya lang pumitik kay Saldico ngayon, dyan sa mga kom dyan sa Congress. Yung kaya lang pumitik kay Saldico na nandiyan sa Congress. Yun lang ang malinis. Yung iba dyan duwag. Bakit? Madungis din. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel. Teka muna, hindi ko sinasabing hero to Tatandaan nyo. Ito ang number 1 kontra kay DP Sara. Okay, so hindi namin sinasabing wala tong kasalanan. Ang sinasabi namin, yung mga ebidensya niya, tumutugpa sa nangyayari. Ang sinasabi namin,
wag nyong gibain si Saldico, gibain ninyo ebidensya ni Saldico. Hindi po namin ginagawang hero to. Yung daming demanda nito kay Banat Biden eh. Oh, di ba? Ayun. Ano? Nakaw pa more. Sige, pamana mo sa apo mo yung nakaw. Ang matutunan ng apo mo, magnakaw. Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinabana ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagre-reklamo. Puntahan yung bigas na yan. Isipin nyo. Kayo. Tayo. Mga Pilipino na halos hindi makabili ng bigas dahil sa mahal. Samantalang sila nagpapasasa sa pera nila. Milyon, billions ang kinikita. Tayong mga ordinaryong Pilipino, hirap sa bigas. Nakikita nyo kung gaano kagago itong mga to. Tapos ang papansinin ng mga lintik na mga dilaw, ayaw nila matanggal si Bongbong Marcos dahil uupo si Sara. Gutom na Pilipino, hindi na makabili ng bigas. Yan pa agenda nyo mga lintik kayong dilawan. Salot talaga kayo. Itong mga komunista, mga NPA, CPP, salot kayo. Dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang makaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda at ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. Lintik na yung galunggong na nga lang, mahal pa. Marcos, ano ba talaga ang papel mo sa bansang Pilipinas? Bakit dito ka nilagay ng Diyos? Ako napapaisip. Pero, of course, sasabihin ko, Romans 8:28 pa rin. All things work together for good for those who love God and who are called according to His purpose. So, alam ng Diyos ko ano, bakit. Kaya lang, hindi ko maalis sa isipan ko na. Pwede namang pinanganak kayong mga Marcos sa Malaysia, ba't dito pa kayo sa Pilipinas pinanganakan? Pero naniniwala ako, in His time, makakaahon din tayo. Manalig tayo sa Panginoon. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan, nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya, kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, marami pa po akong isisiwalat. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pag-unawa. Naway,
Magising tayo sa katotohanan at sama-sama nating hanapin ang hustisya para sa bayan. Sana ang isunod mo, Saldi ko, kung ikaw ay nakikinig sa vlog ko. Isunod mo yung mga kasamahan mo sa Congress. Alam ko may alam ka dyan. Pero, mas maganda siguro unahin mo kung meron ding nakinabang sekretary. Doon tayo sa sekretary. Mas ano kasi yun dahil ito ay tao ng presidente. Hindi po pwedeng magnanakaw ang isang sekretary ng hindi alam ng presidente. So, kung nakikinig ka man, hello? Saldi? Saldi, pakiunay mo yung mga sekretary ha. Yung mga sip-sip na sekretary. O, lalo na kung adik na sekretary ha. Pakiuna lang. Ito yung pakiusap lang naman. At saka pakigupit mo yung buhok mo. Kasi pinagbibintang ang AI. Pwede ba kita ma-interview? Ay nako. O sige, next topic po tayo. O pag-usapan natin yung pagbabalik. O, ilang beses lang nagsalita si Bongbong. O, etong pinagtataguan niya, bumalik na naman. O, pakinggan natin kung meron tayong matututunan na information dito about the policy or about the office of the president. Tingnan natin kung may matututunan tayo ha. Vice President Sara Duterte handang maging pangulo kung kinakailangan. There is no question about my readiness. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Ang reaksyon dyan ng palasyo, Handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Yun naman talaga sagot ni si Claire, no? Ang linaw-linaw, tinanong siya, di ba? Kung sakaling matatanggal ang Pangulo, ikaw ba'y nakaredy? Natural! Nakaredy ang Pangulo. Even before the election, nakalagay sa batas, siya ang papalit. Ang tanga nitong abogado na ito, hindi niya alam yun. Di ba? Alam ka naman sabihin ni Sara, hindi ako ready. Ayaw ko. Tanga, ano kapag naging vice president? Kaya ka nga binoto ng tao eh. Alam mo kung bakit binoto to si VP Sara as vice president? At bakit di binoto si Bongbong? Binoto si Bongbong ng taong bayan dahil sa Duterte. At ang pangako niya, itutuloy ni Bongbong ang nagawa ng Duterte. At ibabangon ang pangalan ng Marcos. So umasa ang Pilipinong ututo. Yung mga nauto dyan, kaway. Hindi, joke lang. Wag na kayo magagalit ha. Umasa ang Pilipino na babaguhin ni Bongbong Marcos. Pero just in case, hindi niya nagawa, kaya binoto si BP Sara kasi ang gusto ng taong bayan ay ipapalit si Sara. Yun po ang istorya nun. Kasi yun ang nasa batas. Ba't napunta na naman tayo kay Piatos? Bilyon na ang pinag-uusapan dito. Actually, hindi na nga bilyon, trilyon na ang nawawala sa Pilipinas. Here you are, na kay Piatos ka pa rin. Yan yung sinasabi eh. Nung sabi ni Sara, itong mga komunista, itong mga rebelde, itong mga kontra sa Duterte, paiikutin lang yan sa confidential funds, sa China, ganun. Iikot-ikutin nila yan. Kasi, magkano lang yung confidential funds? Yung piatos-piatos na yan. Tapos trilyon, hindi mo nakikita. ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, ang mga ganyang pahayag ni VP Sara ang nagpapahina raw sa kumpiyansa ng publiko sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sasagutin ko yan. Ang nagpapahina daw sa kumpiyansa ng mga Pilipino sa gobyerno ay yung mga ganitong pahayag. Hindi po. Okay, uulitin ko sa inyo. Hindi yan ang nagpapahina sa trust rating ng gobyerno. Tiwala ng
tao sa gobyerno. Hindi yan destabilization. Ang destabilization, ang nagpapahina ay kung adik ang presidente. Ang nagpapahina o ang nagde-destabilize ng gobyerno ay yung mga nakawan. Ang nagpapahina ng gobyerno, ang nagde-destabilize ng gobyerno ay yung mga minomonopolize ang bigas, sibuyas, asukal at isda. Yan ang tunay na nagpapahina sa Pilipino. Yang trillion na insertion. Yang flood control projects, wala po si Mary Grace flood control projects. Yan po ang nagde-destabilize. Kaya ba nagwawala yung tao sa kalsada dahil dun sa 150 million ni BP Sara? Hindi. Dahil yung billion, trillion nawala sa baha. Huwag nga kayong tanga. Cause maituturing din daw itong destabilisasyon. It is not acceptable for a vice president to anticipate the resignation of the president. Hindi. Nasa batas ba yun? Na hindi mo i-anticipate? Di ba? Lahat naman eh. Halimbawa, naaamoy mo. Di ba? Pumasok ka sa restaurant. Naamoy mo yung ulam. Ma-anticipate mo, hoy, steak yung niluluto. Normal yung anticipation. Ang tanga-tanga naman nito. Walang masama doon. Ang masama kung gumagawa sila ng illegal. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely Hindi ko narinig. Narinig ko ba si Sara nagsabing bumaba? Actually, yun nga ang tampo namin kay BP Sara eh. Bakit hindi niya sinisigaw? Oh, di ba? Oh, sige nga, maglabas ka ng video na sinabi ni BP Sara, bumaba ka na dyan. Hoy! Sige nga. be a form of political destabilization. Dagdag pa ni Yusek Castro, trabaho ang inaatupag ng Pangulo at hindi bakasyon. Kaya kung meron mang malinaw ang kahandaan na pamunuan ang bansa, ito ay walang iba kundi si PBBM. Isa pang issue ngayon ay ang umano'y troll farm ng gobyerno. Tinanong yan ni Senator Robin Padilla sa Senate budget hearing kahapon para sa pondo ng Presidential Communications Office o PCO. Humingi ka na naman ng dagdag. Puro pala. Ipinarinig pa ni Padilla ang isang audio. Narinig nyo na itong video na ito? Ay, ewan ko ha. Ako opinion ko lang. I'm not an expert. Pero pag narinig nyo, iisipin mo talaga si Claire yung nagsasalta. Hindi ko sinasabing siya ha. Pero kasi may sinabi si Montulfo dun sa vlog niya, may nawawala daw 50 million sa PCO. Kaya daw tinanggal si dating Secretary J. Ruiz. Tapos, sinabi rin naman ni Bongbong na meron silang trolls. At makikita naman natin yan. Yung iba nga, ano sinasabi? Yung mga nagko-komentaryo daw galing pang Vietnam? Ganun ba? Oh. So may trolls, mapapansin mo naman eh. Ito, ang sinasabi, nagbabayad sila ng vloggers. O, di ba, nakikita nyo naman sa ibang vlog na meron silang nabayarang vloggers. Di ba, may umamin. Hindi ko alam kung ito'y totoo, okay? Pero pag talagang nabusesan ninyo, clear na clear eh. At saka yung laging galit, yung parang ang bigat